Hello po, para po sa lahat na mag-skill test, i-share ko lang po yung aking personal experience kung paano ba yung nangyari sa akin para sa mga beginners or first time po na magte-take ng skill test. Pwede nyo pong panoorin yung video para po magkaroon kayo ng idea ano ba yung nangyari doon sa skill test. Para sa akin, mas mahirap yung exam kumpara sa skill test. Kasi yung skill test, mayroon tayong script na ito yung mga tanong, ito yung sasauluhin mong questions, yung 30 questions. Kung mayroon kang 30 questions, yung mas maganda para sa mga questions na yan, mga 3 or 5 lang po ang tinatanong ng Korean. So, sa akin, 3 ang tinanong niya. At yung isang may natandaan ako, i-share ko mamaya. 3 part ata yun, ano. So, yung una na sinalangan ko is interview, sumunod yung basic skill test, saka last na yung mayroon kang hihilahin. Yung height and weight yon last yon sa akin. So, yung una-una, papasok ka doon sa room. Pagpasok mo sa room, may makikita ka doon na arrow. Siyempre, ikaw lang yung papasok doon. Ang nandun lang yung Korean, saka yung isang interpreter. Kapag hindi mo naintindihan yung Korean, tutulungan ka po ng interpreter. Pero mas maganda na sana maintindihan natin yung Korean or masagot natin in Korean yung question ng Korean. Mayroon doong camera habang nagsasalita. Pero ito muna yung gagawin. Yung una ko kasing pasok doon sa room na yon, nag-greet muna ako doon sa pintuan. Annyeonghaseimnika, so pwede mo yung gamitin. Tapos, didiretso ka. Tapos, susundan mo lang yung arrow. And then, mayroon doong bilog. Ewan ko kung mayroon pa ngayon. Kasi nung time namin, isa po ako doon sa first point. Sa skill test na kasama ko. Hihinto ka doon sa bilog. Pag hinto mo doon sa bilog, may makikita ka doon na nakaharap sa'yo na camera. So, mas nakakaba kasi ang kaharap mo na is yung Korean. And then, pag sinabi niya na introduce yourself, so doon ka na mag-introduce, annyeonghaseimnika. So, ang ginamit ko is annyeonghaseimnika kasi mas polite po siya kumpara sa annyeonghaseyo. Kilala mo yung iyong family background mo, kung bakit gusto mo magtrabaho sa Korean. So, hindi naman kailangan ng sobrang haba ng self-introduction. Ang kailangan lang is mayroon siyang kaunting kaalaman about sa iyong background, like your family, kung ikaw ba ay single or ano yung previous work mo at bakit gusto mo magtrabaho sa Korean. Yun lang naman ang dapat is nakapaloob doon sa iyo pong introduction. And then, 찰부탁드립니다. 감사합니다. So, pagkatapos nun, bibigyan ka po ng skill test instruction. So, yan po yung mga sinaulo ninyo na 보세요, yung mga 왼손을 올리세요. Yan, 앞으로 보세요. So, hindi po lahat ay sasabihin. So, halimbawa, bibigyan ka lang ng instruction na itaas yung kamay. Pag narinig nyo yung niresayo, so, ibig sabihin, ibaba yung kamay. Pagkatapos ng skill test instructions, mayroon ka na marinig na 이쪽으로 가세요. So, punta ka sa kanya. And then, 어제 앉으세요. So, umupo ka doon sa upuan. So, nung time ko, ang sinabi niya lang is, 앉으세요. Umupo ka, sabi niya. So, please sit down. 앉으세요. So, hindi niya na binanggit yung 의자에, which is yun yung inaantay ko na keywords kasi is 의자, upo ka sa upuan. Nakatayo lang ako doon sa harapan niya. Mga 2 beses niya yung sinabi. Sabi niya, 앉으세요. Sabi sabihin, umupo ako doon sa upuan. So, yan, nakakatawang experience kasi nga, syempre, beginners naman ako nung time na yon. 1 month review after po ng exam is nag-skill test kami. Ayun. So, syempre, bilang isang beginner, hindi naman ako nakakapanood dati ng mga technique or wala akong idea kung ano ba talaga yung mga nagaganap doon. Wala namang nag-share dati na ito yung gagawin mo doon. Wala namang nag-share sa kanilang personal experience na ito, ganito, ganyan. Out of the box questions, nung time na nag-exam kasi kami sa skill test is umuulan. So, tinanong niya sa akin kung kamusta yung panahon. 날씨가 어때요? So, tumingin muna ako dun sa bintana kasi tapos na yung ulan. Hindi na siya umuulan. Yung time na tinanong niya ako, maambon. So, mayroong kaunting makulimlim. So, sinagot ko siya ng horyoyo. So, mayroon din pong tanong doon na what is my favorite movie. Sabi ko is Tunnel. Kasi nung time na yun, nanonood ako ng Korean, hindi ko alam kung movie ba yun or series. So, basta yun ang sinagot ko sa kanya. Siguro kung hindi ako nanonood nung time na yun, baka wala ka din ako maisagot. So, buti na lang is nanonood ako nung Korean Tunnel, yung title nung time na yun. So, maganda kasi yun. Baka may tanong din sa akin na 7 times 7. So, ito pa yung isang experience ko na 7 times 7.
So, ginamit ko po yung kamay ko, yung ganito, 7 times 7, di ba? 49, 10, 20, 30, 40, 3 times 3, 9, 49. So, 49 ang nasa isip ko. Sobrang kaba. 7 times 7, 49. Kasi hindi ko alam kung ano yung mga itatanong ng Korean eh. Kasi out of the box question na yon, maliban doon sa sinaulo natin na scripted ng mga questions. So, syempre, isasagutin mo siya in Korean. So, nung time na yan, wala akong idea na itatanong pala yung mathematics. So, dapat alam mo yung keywords para sa multiplication, division, subtraction, saka division. So, yun lang naman yung kailangan mong marinig. Kapag narinig mo yung keywords para sa multiplication, saka yung numbers, sa ulo nyo naman yung Sino-Korean numbers, yun. Siyempre, sasagutin mo siya sa Shibku. So, ang sagot ko sa Shibpal, nalito ako doon sa Palgu. Siyempre, sa sobrang kaba, sabi ko, sa Shibpal. Tapos, kumuha siya ng calculator. Nag-calculate siya. Tapos, sabi ko, sa Shibku. Nauna ako sa kanya, tapos tawa siya ng tawa. Naunahan ko siya. So, pagkatapos nun, meron akong natandaan na nasa script. Ito yung tanong na natandaan ko nung ako po ay nag-skill test. Dahil po doon sa keywords, Sabi niya, 일을 하다 실수하면 어떻게 할 거예요? So, sabi niya, so, yung keywords lang po yung tinandaan ko dito. Hindi mo naman kailangan sauluhin yung questions kapag nagsaulo ka po ng script. Ang tatandaan mo lang is yung keywords. Kagaya nito, ang tinandaan ko dito is yung 실수하다, 실수하면, saka yung 일을 하다, 실수하면. Kasi yung mga AutoCAD, alam nyo na din yan. So, what will you do if you make a mistake? Siyempre yung sagot ko, nasa script, 죄송합니다. 다음부터 조심하라고 말씀드릴 거예요. So, ibig sabihin, I am going to my manager, say sorry, and I won't do that again. So, yun lang, nasa script siya. So, hindi naman lahat ito ay itatanong. So, dapat is mas maganda na nasa ulo mo yung nasa script. So, pagkatapos niyang interview, so kapag okay na siya doon sa inyong conversation dalawa, magpapaalam ka na din. So, hindi lahat ay tinatanong ng Korean. Kukuha lang sila ng mga tatlo dyan. So, pagkatapos po ng interview, doon naman ako sa basic skill test. So, anong nangyari doon sa basic skill test? Mas lalo akong kinabahan doon sa basic skill test kasi mayroon pong time limit yon. So, halimbawa, syempre ang unang gagawin, nakataas yung kamay, tapos susuot ka ng gloves. Pagkatapos nun, is gagawa ka na, mag-assemble ka na. Tapos, kapag sinabi niyang stop ng Korean, dapat nakataas na yung kamay mo. So, kapag halimbawa hindi mo natapos yung ring, ngayon ko lang kung anong mga result ng exam kapag ganun. Kasi yung lahat naman sa basic skill test, natapos ko on time. So, wala pang time nga yung iba. So, alam ko na mas mabilis kayo kasi mas marami yung iyong paghahanda sa mga nauna na nag-exam. Siyempre, yung last dito is yung sa height and weight, Ishihara test. Yan, Ishihara test. Saka, sa Ishihara test, madali lang naman kasi hindi naman ganun kalabo yung pinapakita nila na numbers. Saka, mababait naman sila. Ang mas nakakatawa dito, yung hihilahin mo, yung tawag doon, yung dapat mahila mo yung hinihingi nila na bigat. Yung dapat hihilahan mo. Sa mga babae, kung makalakas ang inyo pong puwersa, mas maganda yung resulta. So, sa akin okay naman. At, yan. Overall na grade sa skill test ko is 86. Ayan po yung akin pong nakuha sa skill test. Makikita ninyo yung inyong result after hindi ko alam kung mga ilang weeks. So, i-display yan doon sa inyong EPS topic account. Skill test result, yung grade mo, plus yung result mo sa exam. Makikita mo doon yung total sa iyong EPS account. So, doon mo po makikita kung ilan yung grade mo. So, yun lang. Saka, yan, fighting po para sa mga mag-exam sa Monday sa skill test. At alam ko na walang imposible kung ito ay para sa inyo at samahan ng dasal. Napakalaking tulong po ng prayer. Kung ano man po ang result ng inyong exam, alam ko na may magandang plano sa inyo si God. So, babasahan ko lang kayo ng isang verse na ito po ay life verse ko rin at pinanghahawakan ko. Sa Proverbs 16, verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng inyong mga layunin. So lang po at
Thank you so much at God bless everyone. Bye-bye.